Isang gabi ng anibersaryo, ngunit imbis na rosas, isang katotohanang kasing talim ng bubog ang sumugat sa puso ni Cataleya. Habang nilalapastangan ni Leo ang kanilang sumpa sa piling ng iba, hindi niya alam na ang asawang inaakala niyang bulag ay unti-unti nang humahabi ng sarili niyang hustisya. Sino ang tunay na talo kapag ang isang martir ay natutong lumaban? Abangan ang muling pagningning ng isang pusong pinatigas ng pagtataksil. Huwag kang mag-alala, baby. Isang pirasong papel lang si Cataleya sa buhay ko. Pera lang naman ng mga Del Rosario ang kailangan ko para makuha ang gusto natin. Ang boses na yon, ang malamig at mapang-uyam na tono ni Leoncio, ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa pandinig ni Cataleya. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid, bitbit ang isang tray ng bagong luto at mausok pang longganisang vegan, ang paboritong putahe ng kanyang asawa na maaga niyang inihanda para sa kanilang espesyal na hapunan. Ngunit sa isang saglit, ang bango ng bawang at suka na dati ay simbolo ng kanyang pagmamahal ay naging amoy ng panis na pangarap. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga kamay. Ang porselanang pinggan na pamana pa ng kanyang lola ay dulas na nahulog mula sa tray. Hindi ito naglabas ng anumang ingay sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ni Cataleya, bawat piraso ng basag na seramika ay tila humihiwa sa kanyang puso. Ang pagkaing pinagpuyatan niya ay nagkalat sa sahig, parang ang kanyang dangal na niyurakan ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Leo na abala pa rin sa pagpindot sa kanyang mamahaling telepono. Bakas ang isang nangiting hindi kailanman nakita ni Cataleya sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Isang ngiting puno ng tunay na pananabik, ngunit hindi para sa kanya. Nang makita siya nito, agad na nagbago ang anyo ni Leo. Mabilis nitong itinago ang telepono at pinalitan ng nangiti ng isang mapait na kunot sa noo. Bakit ba napakalampa mo, Cataleya? Pati ba naman simpleng pagdadala ng pagkain, hindi mo magawa ng tama? Ang boses ni Leo ay wala ng bakas ng lambing. Tanging pagkadismaya at pagkamuhi ang nangingibabaw. Hindi nakasagot si Cataleya. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bato, tuyot at masakit. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung sino ang kausap nito, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapako sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na humahakbang lampas sa kanya. Tila ba isa lamang siyang dekorasyong walang halaga sa lumang mansyong yon. Linisin mo yan. Aalis ako. May mahalagang meeting ako sa mga investor para sa proyekto sa Palawan. Huwag mo na akong hintayin. Dagdag pa ni Leo habang kinukuha ang kanyang Amerikana. Hindi man lang ito lumingon para tingnan kung maayos ba ang kalagayan ng asawa. Nang marinig ni Cataleya ang pag-andar ng sasakyan ni Leo palabas ng kanilang tarangkahan, doon lamang siya nakahinga ng malalim, isang hiningang puno ng pait. Pinilit niyang ilakad ang kanyang mga paa patungo sa silid tulugan. Doon, sa ibabaw ng kanilang kama, ay nakita niya ang Amerikana na nakalimutang dalhin ni Leo. Isang maliit na piraso ng papel ang nakasilip mula sa bulsa nito. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, kinuha niya ito. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Manila. Isang diamond necklace na nagkakahalaga ng milyon-milyong peso. Ang petsa ng pagkakabili? Kahapon. Ngunit ang alahas na yon ay hindi kailanman nakarating sa kanyang mga kamay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Cataleya. Ang lamig ng vegan sa hapong iyon ay tila pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Naalala niya ang lahat ng mga gabi na nagpuyat siya sa pag-aayos ng mga dokumento ng kanilang kumpanya para lamang matulungan si Leo sa kanyang mga ambisyon. Naalala niya kung paano niya isinantabi ang sarili niyang pangarap na maging isang master jeweler para lamang maging isang mabuting asawa na sumusuporta sa bawat hakbang nito. Hindi na niya namalayan na nakarating siya sa tapat ng isang lumang salamin. Doon,
Nakita niya ang isang babaeng namumutla. Ang mga mata ay puno ng luhang ayaw bumagsak at ang labi ay pilit na itinitikom upang hindi kumawala ang isang hikbi na maaaring dumanak sa buong mansyon. Ang Cataleya na kilala ng lahat bilang matatag at matalino ay tila isang anino na lamang ng nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang kaisipan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa. Isang katanungang tila isang sumpa na kailangan niyang harapin. Kung ang lahat ng kanyang sakripisyo ay isa lamang palang puhunan para sa sariling kaligayahan ng kanyang asawa, sa piling ng iba, ano pa ang saysay ng pananatili niya sa loob ng bahay na ito na puno ng kasinungalingan? Hanggang kailan siya magiging bulag sa gitna ng nakasisilaw na liwanag ng katotohanan? Tumalikod si Cataleya sa salamin. Bit-bit ang resibong yon na tila isang sandata na unti-unti niyang hinahasa. Ang sakit ay naroon pa rin, nanunuot at mapanghina. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang bagong damdamin ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang hiyas. Wala ka talagang silbi, Cataleya. Hindi ko alam kung ano ang nakita sa iyo ng anak ko at pinili niyang maging asawa ang isang babaeng parang lantang gulay sa loob ng bahay na ito. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng malawak na salas ng mansyon. Nakatayo ang matanda sa itaas ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gintong singsing na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila ba ipinagmamalaki ang kayamanang hindi naman sa kanya nagmula. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Isang hitsurang malayo sa mapagkawang gawa niyang imahe sa simbahan ng vegan. Dahan-dahang tumingala si Cataleya habang nililinis ang huling bahagi ng natapong pagkain sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nananakit na sa matagal na pagluhod, ngunit ang sakit sa kanyang damdamin ay mas matindi pa. Pasensya na po, Mama. Marami lang po akong iniisip kaya hindi ko napansin ang tray kanina. Mahinang tugon ni Cataleya. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagpipigil ng luha. Bumaba si Doña Aurora. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa Nara ay lumilikha ng isang mabigat at nakakabininging tunog na tila ba nanggagaling sa isang hukom na handang magbigay ng hatol. Lumapit siya kay Cataleya at walang pakundangan itong tiningnan mula ulo hanggang paa. Yan ang problema sa'yo. Palagi kang maraming iniisip pero hindi mo naman magawa ang trabaho mo bilang asawa. Tignan mo si Leo. Gabi-gabing nasa labas. Sa tingin mo ba uuwi siya ng maaga? Kung ang madadatnan niya rito ay isang asawang palaging namumutla at walang kabuhay-buhay? Kung hindi ka ba naman baog, sana ay may apo na akong nagpapasaya sa bahay na ito. Dagdag pa ng matanda. Bawat salita ay punong-puno ng lason. Humigpit ang kapit ni Cataleya sa basahang hawak niya. Ang salitang baog ay tila isang malalim na sugat na paulit-ulit na binububuksan ni Doña Aurora. Hindi alam ng matanda na si Leo ang tumatangging magkaroon sila ng anak. Palaging idinadahilan ang pagiging abala sa negosyo. Biglang nagbago ang tono ng matanda. Naging malambing ngunit may halong pananakot. Siya nga pala, kailangan ko ng 50,000 piso. May donasyon na kailangang ibigay sa parokya para sa darating na fiesta. Huwag mong sabihing wala ka na namang pera, Cataleya. Tandaan mo, malaki ang utang na loob mo sa pamilya namin dahil tinanggap ka ni Leo kahit ulila ka na sa ina. Ito ang realidad ni Cataleya, ang gawing puhunan ng kanyang pagkaulila upang makuha ang kanyang pera. Alam ni Doña Aurora na ang pondo ng Del Rosario ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Cataleya at ito ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang pinalalayas ng matanda. Nang dumaong ang gabi, ang mabigat na tunog ng pagbubukas ng malaking pinto sa ibaba ang nagpahiwatig na nakauwi na si Leo. Pumasok ito sa silid tulugan na tila walang nangyari kanina. Ang amoy ng alak at isang matamis na pabango ng babae ay agad na humalo sa hangin ng silid.
Isang amoy na hindi kayang ikubli ng anumang paliwanag. Leo, saan ka nanggaling? Sabi mo may meeting ka, pero bakit ganyan ang amoy mo? Lakas loob na tanong ni Cataleya habang nakatayo sa tabi ng bintana. Huminto si Leo sa paghuhubad ng kanyang sapatos at lumingon kay Cataleya ng may nakakalokong ngiti. Ano na namang imahinasyon yan, Cataleya? Nag-iinuman lang kami ng mga investors pagkatapos ng meeting. Kung ano-anong iniisip mo, siguro dahil wala kang ginagawa rito sa bahay kundi ang magmukmok. You're acting crazy again. Do you want me to call a doctor? Ito ang gaslighting na unti-unting pumapatay sa kaisipan ni Cataleya sa loob ng maraming taon. Pinagmumukha siyang hibang, pinapaniwalang ang sarili niyang mga mata at ilong ay nagsisinungaling sa kanya. Lumapit si Leo at pilit siyang niyakap, ngunit ang init ng katawan nito ay tila isang banta para kay Cataleya. Huwag mo nang sirain ang gabi natin, sweetheart. Magtiwala ka sa akin. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan nating dalawa. Bulong ni Leo bago ito tuluyang pumasok sa banyo. Iniwan ang kanyang bag sa ibabaw ng mesa. Nang marinig ni Cataleya ang pagbuhos ng tubig sa loob ng banyo, dahan-dahan niyang nilapitan ang bag ni Leo. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hahanapin, ngunit ang kanyang kutob ay mas malakas pa sa anumang lohika. Sa ilalim ng ilang mga folder ng proyekto, may isang asul na sobre na nakatago ng maigi. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan niya ito. Doon, bumungad sa kanya ang isang dokumentong hindi niya inaasahan. Ito ay isang deed of mortgage para sa lupain kung saan nakatayo ang kanilang ancestral house sa Vigan. Ang nakasulat na halaga ay nakakalula at sa ilalim nito, nakita niya ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma niyon. Naramdaman ni Cataleya ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang mansyon na ito, ang huling alaala ng kanyang ama at ng mga Del Rosario, ay isinangla na pala ni Leo nang hindi niya nalalaman. Ang lason ay hindi lamang pala nasa mga salita ni Doña Aurora, kundi nasa bawat sulok na ng kanilang pagsasama. Paano nagawang nakawin ng taong mahal niya ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan? At hanggang saan pa ang kayang gawin ni Leo bago siya tuluyang mawalan ng lahat? Hindi sapat ang luha para mabura ang tinta ng iyong pagkakanulo, Leo. Ang bulong na yon ay nananatiling nakakulong sa isipan ni Cataleya habang binabaybay niya ang makikitid at malulumot na eskinita ng Vigan. Suot ang isang malapad na sombrero at itim na salamin. Pilit niyang ikinukubli ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mga matang mapanghusga ng kanilang munting bayan. Ang bawat hakbang niya sa batong kalsada ay tila nagpapabigat sa dalisay na layunin ng kanyang pag-alis sa mansyon ng maaga. Huminto siya sa tapat ng isang lumang gusali na may kupas na karatula. Isang Sungchetak Changsuk na jati ay pagmamayari ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng amoy ng nagniningas na uling at kiskis ng metal, naghihintay ang tanging tao na maari niyang pagkatiwalaan sa gitna ng mundong puno ng huwad ng ngiti. Cataleya, ikaw ba yan? Ang boses ay malalim, puno ng pag-aalala, at may himig ng pamilyar na init na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. Lumingon siya at nakita si Rafael Hidalgo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalino at mapagmasid. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng tinta mula sa kanyang mga isinusulat na balita. Si Rafael, ang kanyang kababata, ang lalaking mas piniling itala ang katotohanan kaysa sa mamuhay sa kasinungalingan ng mataas na lipunan. Rafael, kailangan ko ng tulong mo. Halos pabulong na, sabi ni Cataleya. Inilabas niya ang kopya ng deed of mortgage na lihim niyang kinuha mula sa bag ni Leo kagabi. Pumasok sila sa loob ng maliit na opisina ni Rafael, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang lampara na nagbibigay ng mahabang anino sa dingding.
Habang sinusuri ni Rafael ang dokumento, ang katahimikan sa loob ng silid ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Cataleya. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng papel at ang malayo at malabong ingay ng mga kalesa sa labas. Ito ay isang malaking pagnanakaw, Cataleya. Seryosong sabi ni Rafael habang nakatingin sa huwad na pirma. Hindi lang ang bahay niyo ang nakataya rito. Ang proyektong Palawan na ipinagmamalaki ni Leo ay isang malaking bula. Walang permiso mula sa gobyerno, walang aktwal na lupain. Isa itong ghost project na ginagamit niya para kumuha ng pera sa mga investors. Naramdaman ni Cataleya ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang likuran. Ibig mong sabihin, balak niyang itakas ang pera at iwanan akong nagbabayad ng lahat ng utang na ito? Tumango si Rafael. Ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding galit para sa kaibigan. Higit pa roon, ginagamit niya ang pangalan ng Del Rosario bilang proteksyon. Kapag pumutok ang isyong ito, ang pamilya mo ang madudumihan, hindi ang mga Aragon. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang huling natitirang piraso ng paggalang ni Cataleya para sa kanyang asawa. Ang pag-ibig na iningatan niya ay naging isang madilim na hukay na handa siyang lamunin. Napayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng lumang mesa. Biglang naramdaman ni Cataleya ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Marahang ipinatong ni Rafael ang kanyang palad sa ibabaw ng nanginginig na mga daliri ni Cataleya. Hindi ito isang mapangahas na hawak, kundi isang tahimik na pangako ng proteksyon. Huwag kang matakot, Leia. Hindi ka mag-isa sa laban na ito. Hindi ko hahayaang sirain nila ang huling alaala ng iyong ama, mahinang sabi ni Rafael. Ang pagtawag nito sa kanyang palayaw ay tila isang haplos sa kanyang nagdurugong puso. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Doon, sa gitna ng panganib at pagtataksil, nakita ni Cataleya ang isang liwanag na matagal na niyang kinalimutan. Ang liwanag ng tunay na pagkakaibigan, o marahil ay higit pa roon. Isang kilig na damdamin ang gumising sa kanyang pagkatao. Isang paalala na mayroon pang mga taong marunong magpahalaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Anong dapat nating gawin? Tanong ni Cataleya. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Kailangan nating maging maingat. Huwag mong ipapakita kay Leo na may alam ka na. Hayaan mo siyang maniwala. Natagumpay ang kanyang panloloko habang unti-unti nating tinitipon ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga ilegal na transaksyon, paliwanag ni Rafael. Ngunit sa labas ng Songchetak, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan. Ang mga bintana ay madilim at tila nanonood. Isang misteryosong figura ang nakatingin sa kanila. Mula sa malayo, hawak ang isang telepono at may mabilis na itinititik na mensahe. Habang naglalakad pabalik si Cataleya patungo sa mansyon, dala niya ang isang mabigat na sikreto at ang init ng kamay ni Rafael na tila hindi pa rin nawawala sa kanyang balat. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay binibilang na ng mga kaaway na nagtatago sa dilim. Sino ang nagmamasid sa kanila? At sapat ba ang proteksyon ni Rafael laban sa kasamaang handang pumatay para lamang sa kapangyarihan at salapi? Ang kailangan mo lang gawin, sweetheart, ay pirmahan ang dokumentong ito at magiging maayos na ang lahat para ito sa atin. Ang tinig ni Leo ay parang musika na puno ng panlilinlang habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa harap ni Cataleya. Nakaupo sila sa kanilang hapagkainan na paliligiran ng mga pagkaing inihanda ni Cataleya nang may labis na pag-iingat. Tila ba isang huling hapunan bago ang isang malaking sakripisyo. Ngumiti ng bahagya si Cataleya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata na puno ng lihim na pait. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang babala na pilit niyang sinusuklo. Inabot niya ang mamahaling panulat na inialok ng kanyang asawa. Ang malamig na metal nito sa kanyang balat ay tila isang paalala ng rehas na matagal nang kumukulong sa kanya. Siyempre, Leo,
Kung ito ang makakatulong sa proyekto mo sa Palawan, pirpirmahan ko ito. I trust you, mahinang sabi ni Cataleya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsunod. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa ibabaw ng papel, nakita niya ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Leo. Hindi alam ng lalaki na ang bawat kurba ng kanyang pluma ay sadyang binago ni Cataleya. Isang maliit na pagkakaiba na magpapawalang bisa sa dokumento sa oras na suriin ito ng isang eksperto. Ang Cataleya na inaakala nilang mahina ay unti-unti nang natututong maging isang mapanganib na kalaban. Pagkatapos ng pirmahan, tila isang malaking pasanin ang nawala sa balikat ni Leo. Tumayo ito at hinalikan si Cataleya sa noo. Isang halik na tila ba isang selyo ng kanyang pagkakanulo. You're the best, Cataleya. Magiging bilyonaryo na tayo dahil dito. Masayang sabi ni Leo bago lumabas ng silid upang tawagan ang kanyang mga kasosyo. Naiwan si Cataleya sa gitna ng malawak na dining hall. Doon, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono na biglang nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Tanong ni Cataleya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Congratulations, Cataleya. O baka dapat kitang tawaging Mrs. Aragon sa huling pagkakataon. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kutya at tamis na parang lason. Kilalang kilala ni Cataleya ang boses na yon. Si Isolde Barameda. Isolde, anong kailangan mo? Diretsong tanong ni Cataleya habang hinihigpitan ang kapit sa gilid ng mesa mo. Wala naman. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na habang abala ka sa pagiging isang perfect wife, sa vegan, ang asawa mo ay abala sa pagbuo ng isang buhay kasama ko sa Manila. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang mga hiyas na ibinibigay niya sa akin. Tumawa si Isolde, isang tawa na tila mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Cataleya. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo, Isolde. Mahinang sagot ni Cataleya bago tuluyang pinatay ang tawag. Tumayo si Cataleya at naglakad patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Ngunit bago pa man siya makapasok, narinig niya ang mahinang boses ni Doña Aurora at Leo na nag-uusap sa loob ng library. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sapat upang marinig ang kanilang mga plano na hindi para sa pandinig ng sinuman. Sigurado ka ba rito, Leo? Kapag nakuha na natin ang buong kontrol sa pondo ng Del Rosario, anong gagawin natin sa kanya? Tanong ni Doña Aurora. Ang boses ay puno ng lamig at walang bahid ng awa. Huwag kang mag-alala, Mama. May nakausap na akong doktor sa isang private sanatorium sa labas ng probinsya. Kapag nakuha na natin ang pirma niya para sa transfer of assets, gagawa tayo ng paraan para magmukha siyang baliw. Ang stress ng pagkawala ng pera at ang depresyon niya. Sapat na yon para ikulong siya habang buhay nang hindi nagdududa ang mga tao sa vegan. Paliwanag ni Leo. Ang kanyang tono ay tila ba nag-uusap lamang tungkol sa isang itatapon na basura. Napasandal si Cataleya sa pader. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang baga. Ang taong pinangakuan niyang mamahalin hanggang kamatayan ay nagpaplano na pala na ilibing siya ng buhay sa isang madilim na silid ng ospital. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat pagtitiis sa panglalait ni Doña Aurora ay nauwi lamang sa ganitong uri ng kataksilan. Sa gitna ng kanyang takot at pighati, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Rafael at ang init ng kamay nito sa kanyang palad. Alam niyang wala na siyang babalikan. Ang digmaang ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o alahas, kundi tungkol sa kanyang sariling buhay at kalayaan. Paano niya malalagpasan ang isang kaaway na handang hubaran siya ng katinuan? At hanggang kailan siya makakapagkunwari sa ilalim ng iisang bubong kasama ang mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan? Hindi lahat ng ginto ay nagniningning, Rafael. Minsan ang pinakamakinang na hiyas ay siya ring pinakamadilim na bitag.
Ang mga salitang ito ay tila lumulutang sa hangin habang binabaybay ni Catalea at Rafael ang isang masukal na daan patungo sa isang liblib na baybayin. Malayo ito sa karangyaan ng vegan, malayo sa mga mapanghusgang mata ni Doña Aurora. Dito, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, ang tanging maririnig ay ang malakas na bugso ng hangin at ang huni ng mga kuliglig na tila nagbababala sa darating na panganib. Tumigil sila sa harap ng isang malawak na lupain na bakod lamang ng kalawid at talahib. Ayon sa mga dokumentong ipinagmamalaki ni Leo, dito dapat itinatayo ang unang yugto ng kanyang multimilyong proyektong real estate. Ngunit sa harap ng mga mata ni Catalea, walang kahit anong pundasyon, walang mga materyales sa konstruksyon, tanging tiwangwang na lupa at mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang kahit ano, Rafael, walang proyekto. Bulong ni Catalea. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Lumapit si Rafael sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdamay. Ito ang katotohanan, Leia. Ang pera ng mga Del Rosario ay hindi napunta sa lupang ito. Ginamit ito ni Leo para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal at para sustentuhan ang marangyang buhay na ipinangako niya sa iba. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Catalea. Napaupo siya sa isang malaking ugat ng puno. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Doon, sa gitna ng kawalan, ay tuluyan ng bumuhos ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Hindi ito ang iyak ng isang biktima, kundi ang iyak ng isang pusong pagod na sa pagpapanggap na maayos ang lahat. Bakit niya nagawa sa akin ito, Rafael? Ibinigay ko ang lahat. Minahal ko siya nang higit pa sa sarili ko. Itinuring ko siyang pamilya nang mawala ang mga magulang ko. Hikbi ni Catalea. Ang bawat salita ay punong-puno ng pait. Hindi nagsalita si Rafael. Sa halip, marahan siyang lumuhod sa harap ni Catalea at kinuha ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Catalea ang init at katatagan ng palad ni Rafael. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman mula kay Leo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ng tubig ay mabilis na humalo sa mga luha ni Catalea. Agad siyang inakay ni Rafael patungo sa silong ng isang maliit at abandonadong kubo sa gilid ng dalampasigan. Ang bubong na gawa sa nipa ay may mga butas, ngunit sa sandaling iyon, ito ang naging pinakaligtas na kanlungan para sa kanila. Habang naghihintay na tumila ang ulan, kinuha ni Rafael ang isang piraso ng tinapay mula sa kanyang bag at hinati ito. Iniabot niya ang kalahati kay Catalea nang may kasamang matamis at payapang ngiti. Kumain ka muna, Leia. Kailangan mo ng lakas para sa susunod na kabanata ng buhay mo. Tandaan mo, ang ulan ay natitila rin at ang bukas ay palaging nagdadala ng bagong pag-asa. Mahinang sabi ni Rafael. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng malamlam na liwanag ng hapon. Isang espesyal na sandali ang nabuo sa pagitan nila, isang ugnayan na hindi nangangailangan ng maraming salita. Sa simpleng pagbabahagi ng tinapay at pagdamay sa lamig, naramdaman ni Catalea na hindi siya nag-iisa. Ang pusong matagal nang naghihingalo ay tila nakahanap ng isang dahilan upang muling tumibok ng may kabuluhan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang kanlungan ay biglang nabasag nang makarinig sila ng isang malakas na tunog ng makina ng motorsiklo na huminto sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at helmet ang bumaba at tila may hinahanap sa paligid. Rafael, sino yan? Kabanatanong ni Catalea habang sumisiksik sa likuran ni Rafael. Huwag kang lalabas dito, Leia. Manatili ka lang sa dilim. Seryosong utos ni Rafael habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa pinto ng kubo. Nakita ni Catalea mula sa siwang ng dingding ang lalaki na may inilabas na isang maliit na sobre at inilagay ito
sa upuan ng sasakyan ni Rafael bago mabilis na humarurot palayo. Nang matiyak na wala na ang panganib, kinuha ni Rafael ang sobre at binuksan ito. Sa loob ng sobre ay may isang litrato nilang dalawa ni Catalea habang magkahawak ang kamay sa vegan noong nakaraang araw. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na pulang tinta. Huwag kang makialam sa hindi mo buhay. Ay kung ayaw mong matulad sa mga balitang isinusulat mo. Naramdaman ni Catalea ang matinding takot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Alam na ni Leo. Alam na nila ang tungkol sa kanyang pakikipagkita kay Rafael. Ang digmaang ito ay hindi na lamang nasa loob ng mansyon. Ito ay naging isang mapanganib na laro kung saan ang bawat maling galaw ay maaaring humantong sa isang trahedya. Sino ang nagpadala ng banta? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Rafael para protektahan ang babaeng lihim niyang minamahal? Happy Anniversary Month, sweetheart! Isang maliit na regalo para sa pinakamahalagang babae sa buhay ko. Ang mga salitang yon ni Leo ay tila isang malamyos na kanta. Ngunit para kay Catalea, bawat titik ay may kalakip na pait. Inabot ni Leo ang isang maliit na pilus na kahon na kulay asul. Sa loob nito ay isang singsing na may malaking bato. Nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kanilang salas. Sa unang tingin, mukha itong isang mamahaling diamante na kayang bumili ng isang ektaryang lupain. Ngunit sa mga mata ni Catalea, ang anak ng isang batikang platero, alam niya ang katotohanan. Ito ay isang huwad. Isang piraso ng kristal na sadyang pinakintab para magmukhang totoo, tulad ng pag-ibig na ipinapakita ni Leo sa kanya. Kasalukuyang tinatahi ni Catalea ang isang butones sa polo ni Leo nang iabot nito ang regalo. Isang simpleng gawaing bahay. Isang paglilingkod na ginagawa niya ng may buong katapatan, habang ang lalaking nasa harap niya ay walang pakundangan siyang nililinlang. Ang kaibahan ng kanyang pagmamahal sa kasinungalingan ni Leo ay tila isang malalim na bangin na unti-unti siyang nilalamon. Salamat, Leo. Napakaganda nito. Mahinang sagot ni Catalea. Isinuot niya ang singsing, nararamdaman ang bigat ng huwad na bato sa kanyang daliri. Ang bawat kislap nito ay tila nanunuya sa kanyang pagkatao. Nararapat lang yan sa'yo, Catalea. At nga pala, dahil napakalaki na ng proyekto natin sa Palawan, kailangan ko ng karagdagang tulong. I'd like you to meet someone? Masayang sabi ni Leo. Bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang hapit na pulang damit. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg, doon tumigil ang hininga ni Catalea. Ang diamond necklace, ang tunay na diamanteng nakita ni Catalea sa resibo, ang alahas na binili gamit ang pera ng kanyang pamilya, ay suot-suot ngayon ni Isolde Barameda sa harap mismo ng kanyang bahay. Catalea, this is Miss Isolde Barameda. She will be our new marketing consultant. Dito muna siya manunuluyan sa guest room natin para mas mabilis ang trabaho. I hope you don't mind, sweetheart. Pagpapakilala ni Leo. Ang boses ay tila wala lang. Tila ba hindi niya ipinapasok ang kanyang kabit sa loob ng kanilang banal na tahanan. Nice to meet you, Mrs. Aragon. I've heard so much about you. Nakangiting sabi ni Isolde. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tila ba sinasabi sa bawat tingin na siya na ang bagong reyna ng mansyong iyon. Naramdaman ni Catalea ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang hangin sa loob ng salas ay tila naging lason na mahirap lang hapin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hilahin ang kwintas mula sa leeg ni Isolde. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang tanging naging reaksyon niya ay ang dahan-dahang paghigpit ng hawak sa kanyang karayom hanggang sa mabaon ito sa kanyang daliri. Isang patak ng pulang dugo ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng sugat. Ang mas matinding kirot ay nagmumula sa kanyang dibdib. Isang hapdi na tila unti-unting sinusunog ang lahat ng alaala ng kanilang pagsasama.
Welcome to our home, Miss Baramida. I hope you find everything to your satisfaction. Kalmadong sagot ni Cataleya. Kahit na sa loob niya ay gumuho na ang huling pader ng kanyang pagtitiis. Nang dumaong ang gabi, hindi makatulog si Cataleya. Lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig, ngunit nang dumaan siya sa tapat ng library, narinig niya ang mga mahihinang hagik-gikan. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Doon, sa gitna ng kadiliman ng silid na puno ng mga libro ng kanyang ama, nakita niya si Leo na nakayakap kay Isolde. Ang mga kamay ni Leo ay mapangahas na nakahawak sa baywang ng babae, at ang kanilang mga labi ay nagtatagpo sa isang mapusok na halik. Ang liwanag ng buwan na dumaraan sa bintana ay nagbigay diin sa kislap ng diamond necklace sa leeg ni Isolde, isang kislap na parang tahimik na sampal sa damdamin ni Cataleya. Napasandal si Cataleya sa pader ng koridor. Mahigpit niyang tinakpan ang kanyang bibig upang hindi makawala ang kahit anong tunog. Bawat halik na nasasaksihan niya ay parang isang mabigat na dagok sa kanyang puso. Ang bahay na minsang naging pugad ng kanyang mga pangarap at ang pamilyang pinanghawakan niya ng buong tiwala ay tila naging entablado ng pinakamapait na sandali ng kanyang buhay. Hanggang kailan niya kayang panoorin ang sarili niyang pagkawasak sa loob ng bahay na ito? At ano ang gagawin niya kapag ang huling piraso ng kanyang dangal ay tuluyan ng nilapastangan ng 2 taong nasa loob ng silid na yon? Ibigay mo sa akin ang lahat ng control sa trust fund, Cataleya. Ito na ang huling pagkakataon para maging pinakamayaman tayong pamilya sa buong Ilocos. Ang tinig ni Leo ay parang isang gutom na hayop, mabilis at puno ng pagnanasa habang nakatitig sa mga dokumentong nakalapag sa harap ni Cataleya. Sa loob ng silid-aklatan na puno ng amoy ng lumang papel at sandaan, ang bawat hininga ni Leo ay tila kumukuha ng oksiheno mula sa baga ni Cataleya. Ngumiti si Cataleya. Isang matamis ngunit malamig na ngiti habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsa sa tapat ng kanyang asawa. Ang bawat kilos niya ay tila isang ritual ng pagpapakumbaba, habang sa loob ng kanyang isipan, ang bawat hakbang ay bahagi na ng isang masalimuot na bitag. Siyempre, Leo, kung yan ang makakapagligtas sa proyekto mo sa Palawan, bakit ko ipagkakait? Akin na ang mga papel, lalagdaan ko na. Mahinang sagot ni Cataleya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagdududa. Isang perpektong balatkayo na sadyang idinisenyo para sa sandaling ito. Habang hinahawakan ni Cataleya ang panulat, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling kalamnan. Hindi ito takot, kundi ang bigat ng desisyong kanyang gagawin. Sa bawat titik na isinusulat niya, unti-unti niyang itinatali ang leeg ni Leo sa sarili nitong kasakiman. Ang dokumentong pinirmahan niya ay hindi isang transfer of assets. Ito ay isang paglilipat ng lahat ng utang at pananagutan ng Del Rosario Corporation sa personal na pangalan ni Leoncio Aragon. Matapos ang pirmahan, mabilis na lumabas si Leo ng silid. Bit-bit ang mga papel na tila bahawak na niya ang susi sa langit. Naiwang mag-isa si Cataleya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa ibaba, sa hardin na dati ay puno ng mga rosas ng kanyang ina, nakita niya si Leo at Isolde. Nagtatawanan ng dalawa. Tila ba ipinagdiriwang na ang kanilang tagumpay. Ang diamond necklace sa leeg ni Isolde ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Isang masakit na paalala ng bawat sentimong ninakaw sa kanya. Kinuha ni Cataleya ang kanyang lihim na telepono at tinawagan si Attorney Salceda Madrigal. Attorney, ituloy na natin. I-freeze ang lahat ng accounts na may kaugnayan sa pangalan ko. Ihiwalay ang pondo ng foundation ng mga Del Rosario. Ngayon na, madiin niyang utos. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging martir. Ito ay boses ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Sigurado ka ba rito, Cataleya? Kapag ginawa natin ito, mawawalan din ng liquidity ang kumpanya niyo sa loob ng ilang linggo.
Babala ng abogado. Hayaan mo silang matuyo, attorney. Mas gusto ko pang makitang abo ang lahat kaysa hayaan silang pakinabangan ang pinaghirapan ng aking ama. Sagot ni Cataleya bago tuluyang pinatay ang tawag. Sa kabilang dako ng vegan, inilabas na ni Rafael ang kanyang unang artikulo sa pahayagan. Bagaman hindi binanggit ang mga pangalan, ang pamagat na "Ang Huwad na Paraiso sa Palawan" ay mabilis na kumalat sa social media. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang mitya na unti-unting lumalapit sa dinamitang itinanim ni Cataleya sa ilalim ng mga paa ni Leo. Nang dumaong ang hapon, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay biglang nabasag ng isang malakas na pagbagsak ng gamit mula sa silid ni Leo. Nakita ni Cataleya mula sa itaas ng hagdanan ng kanyang asawa na mabilis na naglalakad pabalik-balik. Ang telepono ay nakadiin sa kanyang tainga. Anong ibig nating sabihin na insufficient funds? Imposible! Kapipirma lang ng asawa ko ng transfer. Nasaan ang pera? Sigaw ni Leo. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at kaba. Mula sa kabilang linya, ang boses ng bank manager ay tila isang hatol ng kamatayan. Isang system-wide freeze ang ipinatupad dahil sa suspicious activities at isang pending investigation mula sa central bank. Napasandal si Leo sa pader. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Lumingon siya at nakita si Cataleya na nakatayo sa tuktok ng hagdanan, payapa at walang kibo. Ang liwanag ng dapit hapon ay nagmula sa likuran ng babae, kaya't ang kanyang mukha ay naging isang madilim na anino na tila ba isang anghel ng kamatayan na nagmamasid sa kanyang pagbagsak. May problema ba, Leo? Bakit tila nakakita ka ng multo? Mahinang tanong ni Cataleya. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na bulong na nanunuot sa bawat buto ni Leo. Naramdaman ni Leo ang isang kakaibang kilabot. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Cataleya na hindi niya kailanman napansin. Isang talino at bangis na mas matigas pa sa anumang diamanteng sinubukan niyang nakawin. Hanggang kailan kayang panindigan ni Leo ang kanyang mga kasinungalingan bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang mga utang? At ano ang gagawin ni Cataleya kapag ang lason na kanyang itinanim ay nagsimula ng kumitil sa buhay na kanyang binuo? Nasaan ang pera namin, Leoncio? Huwag mo kaming daanin sa matatamis na salita dahil hindi kami aalis dito hanggat hindi nababayaran ang aming mga puhunan. Ang sigaw na yon mula sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kapayapaan sa vegan. Isang grupo ng mga galit na investor ang nagtipon-tipon. Ang kanilang mga tinig ay humahalo sa ingay ng mga dumaraang kalesa. Nilalapastangan ang dangal ng mga Del Rosario na dantaon ng iniingatan. Sa loob ng salas, parang isang leon, sa hawla si Leo. Pabalik-balik siya sa paglakad, ang pawis ay bumubutil sa kanyang noo, at ang kanyang mamahaling polo ay gusot-gusot na. Sa kabilang dako naman, si Doña Aurora ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Hawak ang isang abaniko na mabilis niyang iwinagayway. Tila ba kayang itaboy ng hangin nito ang kahihiyang nararamdaman? Anong kaguluhan ito, Leo? Bakit may mga hampas lupang sumisigaw sa tapat ng bahay ko? Paalisin mo sila. Tawagan mo ang mga pulis. Di utos ng matanda, ang boses ay mataas at puno pa rin ng kapalaluan. Hindi ko sila mapapaalis, Mama. Wala tayong pambayad. Ang lahat ng pondo sa bangko ay naka-freeze at ang proyektong Palawan, bumagsak na ang lahat dahil sa artikulong inilabas ng pesteng Rafael na iyon. Bulyaw ni Leo, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Lumingon ang matanda kay Cataleya na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Nagbabasa ng isang lumang libro na tila ba walang naririnig. Ang kanyang katahimikan ay tila isang insulto para kay Doña Aurora. Cataleya, ano pang tinutunganga mo riyan? Buksan mo ang vault mo. Ibigay mo ang mga alahas ng nanay mo o anumang pera ang itinago mo. Ayusin mo ang problemang ito
dahil asawa ka ni Leo. Utang na loob mo sa amin ang apelyidong dala-dala mo. Sigaw ni Doña Aurora habang mabilis na lumalapit sa kanya. Dahan-dahang isinara ni Catalea ang kanyang libro. Tumayo siya ng may dignidad. Ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa anumang haligi ng mansyong yon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Mga matang dati ay puno ng takot. Ngunit ngayon ay kasing lamig na ng bakal. Wala na tayong pera, Mama. At ang mga alahas ni Nanay, matagal ko nang inilipat ang mga yon sa isang ligtas na lugar. Wala na kayong makukuha sa akin. Mahinahong sagot ni Catalea. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng yelo sa nagbabagang galit ni Doña Aurora. Anong sabi mo? Magnanakaw ka. Niloloko mo kami. Akmang sasampalin ni Doña Aurora si Catalea, ngunit bago pa man dumapo ang kamay nito, ay mabilis na hinawakan ni Catalea ang pulso ng matanda. Huwag niyo na muling susubukang saktan ako, Mama. Ang panahon ng pananahimik ko ay tapos na. Kinuha niyo ang lahat sa akin. Ang tiwala ko, ang pag-ibig ko, at pati ang ancestral house na ito ay isinanglan niyo sa likod ko. Ngayon, pagmasdan niyo kung paano guguho ang kastilyong itinayo niyo sa kasinungalingan, madiin na sabi ni Catalea bago marahas na binitiwan ang kamay ng matanda. Napaatras si Doña Aurora, ang kanyang muka ay namumutla sa gulat. Hindi niya akalain na ang martir na kanyang inaabuso ay may ganitong uri ng bangis. Samantala, lumapit si Leo kay Catalea. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ng asawa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na tela ng damit ni Catalea. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ikaw ang nag-freeze ng accounts. Niloko mo ako sa pirmahang iyon. Anong ginawa mo sa transfer of assets? Ang boses ni Leo ay parang isang gurgle ng galit na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Ginawa ko lang ang nararapat, Leo. Pinirmahan ko ang gusto mo. Ngunit ang pirma ko ay hindi para sa yaman, kundi para sa iyong pananagutan. Ang lahat ng utang sa Palawan ay nasa pangalan mo na ngayon. Wala nang kinalaman ang mga Del Rosario sa iyong mga ilegal na gawain. Sagot ni Catalea, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa matinding pagkapahiya at galit, itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Ang hangin sa loob ng salas ay tila tumigil sa pagdaloy. Isang mabilis na pagdapo ng palad ang narinig sa katahimikan ng silid. Ang ulo ni Catalea ay tumagilid sa lakas ng sampal. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at kumirot. Ngunit imbis na umiyak, dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Leo. Isang mapait na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Iyan lang ba ang kaya mo, Leo? Ang saktan ng babaeng pilit mong ninakawan? Bulong ni Catalea. Hindi mo alam kung anong sinimulan mo, Catalea. Pagbabanta ni Leo, ang boses ay puno ng panginginig. Kung akala mo ay mananalo ka, nagkakamali ka. Bago mo ako mapabagsak, sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin. Tatawagan ko na ang doktor na sinasabi ko. Ngayong gabi rin, kukunin ka nila rito. Sasabihin ko sa lahat na nabaliw ka na dahil sa pagkawala ng yaman natin. Napatitig si Catalea kay Leo habang naririnig ang malakas na pag-atungal ng mga tao sa labas na nagsisimula ng kalampungin ang pinto ng mansyon. Ang bawat kalabog ng kahoy ay tila isang bilang ng oras bago ang tuluyang pagbagsak ng lahat. Sino ang unang susuko sa gitna ng naglalagablab na gulo? At maililigtas ba ni Rafael si Catalea bago siya tuluyang maikulong sa madilim na piitan ng isang sanatorium? Kailangan mo nang lumisan, Catalea. Hindi na ito tungkol sa yaman o sa mansyon. Buhay mo na ang nakataya rito. Ang tinig ni Rafael ay puno ng panginginig at matinding pag-aalala habang magkaharap sila sa madilim na sulok ng hardin. Malayo sa mga ilaw ng mansyon na tila mga matang nagmamasid. Sa ilalim ng malalaking dahon ng dapo, ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatama sa namamagang pisngi ni Catalea.
Ang bakas ng kalupitan ni Leo na tila isang pulang tatak ng pagkakanulo. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang mukha ni Cataleya. Ang kanyang mga daliri ay kasing ingat ng isang manlililok na ayaw makasira ng isang mahalagang obra. Naramdaman ni Cataleya ang init ng palad ni Rafael, isang init na tila nanggagaling sa isang pusong matagal nang naghihintay na protektahan siya. Hindi ko kayang iwan ang lahat, Rafael. Ang mansyong ito, ang suong ng itay, ito na lang ang natitira sa akin. Mahinang sagot ni Cataleya. Ang kanyang boses ay halos mapatid dahil sa pigil na hikbi. Lea, makinig ka sa akin. Narinig ko ang pakikipag-usap ni Leo sa telepono. Tinawagan na niya ang sanatoryo sa labas ng vegan. Darating sila bago magbukang liwayway. Kapag nakuha ka nila, wala na akong magagawa para tulungan ka. Madiin na paliwanag ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Sumama ka na sa akin. May ligtas na matutuluyan tayo sa Manila habang nilalabanan natin ang kasong ito. Sandaling natigilan si Cataleya. Ang kanyang isipan ay naging isang malaking timbangan ng katarungan at kapayapaan. Nais niyang tumakas, nais niyang maranasan ang kalayaang inaalok ni Rafael, ang buhay na malayo, sa panglalait ni Doña Aurora at sa panlilinlang ni Leo. Ngunit sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, ang lalaking nagbuhos ng dugo at pawis para lamang itayo ang dangal ng mga Del Rosario. Kung aalis ako ngayon, Rafael, mananalo si Leo. Magmumukha ngang totoo na tumakas ako dahil nawala ang katinuan ko. Hindi ko hahayaang ang huling alaala ng pamilya ko ay mabahiran ng kanyang mga kasinungalingan. Madiin na sabi ni Cataleya, ang kanyang tinig ay unti-unting nagkakaroon ng tibay na kasing tigas ng diamante. Napabuntong hininga si Rafael. Alam niyang wala nang makakapigil sa pasya ng babaeng ito. Inilabas niya ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Cataleya. Gamitin mo ito. Itago mo sa iyong damit. Anumang salitang bibitawan nila, magiging ebidensya laban sa kanila. Mananatili lang ako sa labas ng tarangkahan, Lea. Isang tawag mo lang, susugod ako kahit anong mangyari. Pangako ni Rafael bago marahang halikan ang noo ni Cataleya. Isang halik na puno ng kilig at pangungulila. Pumasok muli si Cataleya sa loob ng mansyon. Tila ba isang anino na bumabalik sa kanyang sariling libingan. Dumaan siya sa tapat ng larawan ng kanyang ama sa salas. Sa dilim, ang mga mata ng kanyang ama sa painting ay tila sumusunod sa bawat kilos niya. Nagbibigay ng lakas na hindi niya inaasahang mayroon siya. Pumunta siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang maliit na piraso ng pilak na hindi pa natatapos gupitin. Marahan niya itong hinawakan. Nararamdaman ang bawat kanto nito na humihiwa sa kanyang balat. Ito ang golden moment ni Cataleya. Ang sandaling napagtanto niya na ang tunay na kagandahan ng isang hiyas ay hindi sa kislap nito, kundi sa kung paano ito nananatiling buo sa gitna ng matinding martilyo ng buhay. Nang dumaong ang hating gabi, ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang nabasag ng isang mabigat na tunog ng makina ng isang puting van na huminto sa likurang bahagi ng mansyon. Ang ilaw nito ay mabilis na pumasok sa bintana ng silid ni Cataleya. Tila ba mga daliring sumusundot sa kanyang katahimikan. Narinig niya ang mga mabibigat na yabag ng sapatos sa hagdanan. Kasunod ang mahinang boses ni Leo na naguutos. Doon sa pangalawang silid, siguraduhin ninyong hindi siya makakagawa ng ingay. Ayaw kong magising ang mga kapitbahay sa ganitong oras. Bulong ni Leo. Ang boses ay puno ng malisya at tagumpay. Mabilis na itinago ni Cataleya ang recorder sa ilalim ng kanyang unan at naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis na tumitibok, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa. Bumukas ang pinto nang walang katok at pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng nurse. Kasunod si Leo na may hawak na isang basong tubig. Sweetheart, oras na para magpahinga ka ng mabuti. Masyado ka ng pagod.
At ang mga doktor na ito ang tutulong sa'yo para bumalik ang katinoan mo. Sabi ni Leo, ang kanyang nangiti ay kasing talim ng isang patalim na handang pumatay. Tumingin si Cataleya sa puting van sa labas, pagkatapos ay kay Leo. Sigurado ka ba, Leo? Sa tingin mo ba ay dito na matatapos ang lahat? Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba. Tila ba may puwersang nagtatangkang pumasok sa mansyon? Ang mukha ni Leo ay agad na namutla. Sino ang kumatok sa pinto sa ganitong oras ng gabi? At sapat ba ang tatag ni Cataleya para harapin ang mga huling sandali ng kanyang pagsasama sa taong pilit siyang nililibing ng buhay? Tapos na ang pagpapanggap mo, Leo. Ang gabi na ito ay hindi para sa aking pagpanaw, kundi para sa iyong pagkabunyag. Ang tinig ni Cataleya ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa Vigan tuwing madaling araw. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang silid. Hindi natitinag kahit na ang dalawang lalaking nakaputi ay akmang susunggaban na ang kanyang mga braso. Ang puting van sa labas ay patuloy na nagbubuga ng usok, tila isang halimaw na naghihintay ng kanyang mabibiktima. Ngunit ang pansin ni Leo ay naon si Yami nang marinig ang marahas na paghampas ng pinto sa ibaba. Ano iyon? Sino ang nangangahas na pumasok sa pamamahay ko sa oras na ito? Bulyaw ni Leo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapanuyang mamangiti ay biglang napalitan ng matinding kaba. Hindi pa man siya nakakahakbang pababa, ay mabilis na bumukas ang pinto ng silid tulugan. Iniluwan nito si Rafael Hidalgo, kasama ang dalawang opisyal ng pulisya at si Attorney Madrigal. Ang presensya ni Rafael ay tila isang malakas na liwanag na tumapos sa kadilimang bumabalot sa silid. Sa isang saglit, ang kilig at pag-asa ay muling nagningning sa mga mata ni Cataleya nang magtagpo ang kanilang paningin ni Rafael. Leoncio Aragon, meron kaming warrant para sa iyong pag-aresto dahil sa kasong falsification of public documents at malakihang estafa. Madiin na pahayag ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Anong kalokohan ito? Wala kayong ebidensya. Ang asawa ko ang may problema sa isip. Tignan niyo, tinatawag niya ang mga lalaking ito para saktan ako. Turo ni Leo kay Cataleya, pilit na ginagamit ang kanyang huling alas ng gaslighting. Dahan-dahang kinuha ni Cataleya ang recorder mula sa ilalim ng kanyang unan. Sa isang pindot, ang buong silid ay napuno ng boses ni Leo. Ang malamig na pagpaplano niya kasama si Doña Aurora kung paano ililigpit si Cataleya at kukunin ang lahat ng yaman ng mga Del Rosario. Bawat salita ng pagtataksil, bawat halakhak ng kasakiman ay narinig ng lahat ng naroroon. Napasandal si Leo sa dingding. Ang kanyang tuhod ay nanghina, na tila ba ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay naging isang mabigat na pader na gumuho sa ibabaw niya. Leia, sweetheart, makinig ka. Naguguluhan lang ako noon. Mahal kita. Ginagawa ko lang ito para sa atin. Pagsusumamo ni Leo, habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na parang isang basang aso. Huwag mo nang dumiin ang pangalan ko sa iyong mga labi, Leo. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo ay isang hiyas na tinapon mo sa putikan. Sagot ni Cataleya, ang bawat salita ay may dalisay na kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang pumasok si Isolde Barameda sa silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding takot. Suot pa rin niya ang diamond necklace, ang hiyas na naging simbolo ng kanyang panandaliang tagumpay. Leo, kailangan nating umalis. Ang mga accounts. Wala na tayong makuha, pati ang mga alahas ko. Sinasabi ng appraiser na lahat ito ay huwad. Sigaw ni Isolde, hindi napapansin ang mga pulis sa paligid. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Cataleya. Ito ang kanyang golden moment. Ang makita ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay na nagkakagulo sa harap ng kanilang sariling kasakiman. Nilapitan niya si Isolde at tinitigan ang kwintas sa leeg nito.
Ang diamante ay nangangailangan ng matinding pressure para mabuo, Isolde. Ngunit ang suot mo, iyan ay salamin lamang na madaling mabasag, katulad ng inyong mga plano. Bulong ni Cataleya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isolde. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng kwintas. Ang tunay na diamond necklace ay matagal ko nang itinago bago pa man ito makuha ni Leo. Ang binili niya para sa iyo ay isang mamahaling replika lamang na sadyang ipinahanda ko sa aking platero para linlangin ang isang magnanakaw na tulad mo. Paliwanag ni Cataleya. Nagsimulang magkagulo ng tangkaing tumakas ni Isolde, ngunit mabilis siyang naharang ng mga awtoridad. Si Leo naman ay napaluhod sa sahig habang nilalagyan ng posas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa portrait ng ama ni Cataleya na tila ba hinuhusgahan siya mula sa kabilang buhay. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Cataleya, isang matinis na tunog ng sirena mula sa malayo ang muling nagpabago sa kapaligiran. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas ng mansyon at isang matandang babae ang bumaba na may dalang isang dokumentong maaaring bumago sa lahat. Sino ang panauhing ito na tila may hawak na alas laban kay Cataleya? At sapat ba ang mga ebidensyang nakuha nila para tuluyang maikulong ang mga Aragon? O may isa pang twist na naghihintay sa anino ng gabi? Hindi ito maaari, Cataleya. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Mansyon ko ito. Dito ako nabuhay at dito rin ako mamatay. Ang matinis na tili ni Doña Aurora ay pumunit sa katahimikan ng madaling araw, tila isang sugatang hayop na pilit kumakawala sa bitag. Nakatayo ang matanda sa gitna ng engrandeng salas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng isang antigong mesa na tila ba yun ang huling salbabida sa gitna ng bumubulusok na barko. Ngunit sa harap niya, ang sheriff ng korte at ang mga pulis ay hindi natitinag. Hawak ang isang utos ng pagpapaalis na may selyo ng batas. Dahan-dahang lumapit si Cataleya, ang kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig na nara ay tila isang hatol na dumarating. Ang kanyang mukha ay payapa. Walang bakas ng galit, tanging isang malalim na pagod na hinaluan ng isang bagong natagpuang kalayaan. Tumingin siya sa kanyang biyenan, ang babaeng bumasag sa kanyang pagkatao sa loob ng 5 taon. Wala na kayong mansyon na babalikan, Doña Aurora. Ang bahay na ito ay kailanman hindi naging inyo. Ito ay pag-aari ng mga Del Rosario at dahil sa mga utang na iniwan ni Leo, ang lahat ng inyong personal na ari-arian ay kinuha na ng bangko para pambayad sa kanyang mga biktima. Mahinahong paliwanag ni Cataleya. Ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit bawat salita ay may bigat na kasing tigas ng semento. Walang hiya ka. Pinlano mo ang lahat ng ito. Ginamit mo ang anak ko. Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang mukha ay pulang-pula habang pilit na inaabot ang mga alahas sa kanyang leeg at braso. Hinding-hindi niyo makukuha ang mga hiyas ko. Ang mga ito ay sapat na para makapagsimula kami muli. Mabilis na binuksan ni Doña Aurora ang kanyang maliit na pitaka at kinuha ang mga singsing at kwintas na palagi niyang ipinagmamalaki. Ngunit nang suriin ito ng sheriff sa ilalim ng ilaw, isang mapait na katotohanan ang lumabas. Ang mga ginto ay nagsisimula ng mangitim sa mga gilid at ang mga batong hiyas ay walang kislap ng tunay na mineral. Peke ang mga ito, ma'am. Lahat ng ito ay gawa sa tanso at kristal lamang. Malamig na pahayag ng sheriff. Napatitig si Doña Aurora sa kanyang mga kamay. Ang katahimikan sa loob ng salas ay tila naging isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Lumingon siya kay Cataleya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gulat at pagkasuklam. Ikaw ang nagpalit ng mga ito. Nasaan ang mga tunay kong alahas? Ang mga tunay na alahas na ninakaw niyo sa aking ina ay matagal ko nang kinuha mula sa inyong vault. 3 buwan na ang nakalilipas
Ang mga suot niyo ngayon ay ang nararapat para sa inyong pagkatao. Huwad, mapanlinlang, at walang halaga. Sagot ni Cataleya, ang kanyang tinig ay wala ng kahit anong emosyon. Sa labas ng mansyon, narinig ang malakas na pagsasara ng pinto ng sasakyan ng mga pulis. Si Leo, na nakaposas at gulo-gulo ang buhok, ay pilit na lumingon patungo sa bintana ng kanilang silid. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa paningin ni Cataleya. Walang salita, walang kaway. Tanging ang malamig na distansya ng isang relasyong binuo sa kasinungalingan. Nang umandar ang sasakyan, ang tunay na ingay ng katotohanan ay tila isang malakas na pagbagsak ng kurtina sa huling yugto ng kanilang pagsasama. Naiwang mag-isa si Cataleya sa gitna ng malawak na salas habang inilalabas ng mga tauhan ng korte ang mga huling kagamitan ni Doña Aurora. Ang bawat yabag ng sapatos at bawat paggalaw ng mga muebles ay tila nagiiwan ng isang malaking puwang sa loob ng mansyon. Nilapitan ni Rafael si Cataleya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Hindi siya nagsalita. Alam niyang ang sandaling ito ay para kay Cataleya lamang. Ang golden moment ni Cataleya ay dumating nang haplusin niya ang ukit sa sandalan ng silya ng kanyang ama. Naramdaman niya ang gaspang ng kahoy, ang amoy ng lumang wax, at ang katahimikang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mansyon ay hindi na tila isang kulungan, kundi isang tahanang muling humihinga. Tapos na, Leia! Malaya ka na! Bulong ni Rafael. Tumingin si Cataleya sa labas, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang magbigay ng kulay sa mga kalsadang bato ng Vigan. Ang dilim ng gabi ay natatapos na, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang huling katanungang naglalaro sa kanyang diwa. Paano niya muling bubuuin ang isang buhay na winasak ng 5 taon ng pagtitiis? At sa paglisan ni Leo at Aurora, sapat na ba ang hustisyang nakamit niya para mapunan ang butas sa kanyang puso? O ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa kanyang paghahanap ng sariling katahimikan? Ang pinakamahirap na bahagi ng paglaya ay hindi ang pag-alis sa kulungan, kundi ang pagpatawad sa sarili dahil sa pananatili ng matagal sa isang relasyong matagal na palang patay. Ang bulong na yon ay tila isang panalangin pinalipad ni Cataleya sa mahalumigmig na hangin ng Vigan habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng panlalawigang piitan. Sa kabilang panig ng makapal na salamin, nakaupo si Leoncio. Wala na ang mamahaling polo, wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang balat ay tila naging kasing abo ng mga pader na nakapaligid sa kanya. Leia, please. Kausapin mo ang abogado mo. Sabihin mo, nagkamali ka lang. Hindi ko kayang manatili rito. Mamatay ako rito, Leia. Pagsusumamo ni Leo, ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa salamin. Pilit na inaabot ang asawang dati ay itinuring niyang basura. Tumingin si Cataleya sa kanyang asawa, ngunit wala siyang naramdamang galit, wala ring awa. Ang naroon ay isang malalim na kawalan, isang katahimikang nabuo mula sa 5 taon ng panglalait at panloloko. Tapos na tayo, Leo. Ang pirma ko sa huling dokumentong ibinigay ko sa iyo ay ang huling ugnayan natin. Ang mansyon ay naibenta na para mabayaran ang mga taong niloko mo. Ang natitirang pera ay inilaan ko para sa mga empleyado nating nawalan ng trabaho dahil sa kasakiman mo. Mahinahong sagot ni Cataleya. Ang bawat salita niya ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Paano ako? Paano si Mama? Nasaan siya? Tanong ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa takot. Ang mama mo ay nasa pangangalaga na ng mga malalayong kamag-anak niyo sa probinsya. Wala na siyang mga hiyas, wala na siyang mansyon. Ngayon, mararanasan niya ang mabuhay ng payak, ang buhay na palagi niyang kinamumuhian. Tugon ni Cataleya, bago dahan-dahang tumayo. Huwag mo na akong hahanapin pa, Leo. Ang Cataleya na minahal at sinira mo ay matagal nang pumanaw.
Ang nasa harap mo ngayon ay isang babaeng natuto ng magpahalaga sa sarili. Paglabas ni Catalea sa piitan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang amoy ng dagat mula sa malayo. Naglakad siya patungo sa dalampasigan ng Vigan, kung saan ang mga alon ay tila nag-aanyaya ng isang bagong simula. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang singsing sa kasal, ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanyang madilim na nakaraan. Tumigil siya sa dalampasigan. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay lumilikha ng isang mapayapang musika sa kanyang pandinig. Sa isang malakas na pag-imbay ng kanyang kamay, inihagis ni Catalea ang singsing sa gitna ng malawak na karagatan. Dahan-dahang nilamon ng malalaking alon ang gintong singsing hanggang sa hindi na ito makita. Doon, sa ilalim ng asul na tubig, ibinaon ni Catalea ang lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang luha, at lahat ng kanyang pagsisisi. Naglakad siya pabalik sa kanyang maliit na ksyong Chetak Trangsok sa sentro ng Vigan. Hindi na ito ang malaking korporasyon ng Del Rosario, kundi isang payak na silid kung saan ang mga lokal na platero ay muling nagtatrabaho ng may ngiti. Ang amoy ng nagniningas na pilak at ang tunog ng maliliit na martilyo sa metal ay tila isang awit ng pagkabuhay muli. Leia, handa na ang mga disenyo para sa susunod na buwan. Gusto mo bang makita? Ang boses ni Rafael ay nagmula sa pintuan. Nakasandal siya sa hamba, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pagmamahal. Hindi siya lumapit ng mabilis, hindi siya nagmadali. Nanatili siyang slow burn na presensya sa buhay ni Catalea, isang matatag na pundasyon na handang maghintay hanggang sa maging buo muli ang puso ng babae. Lumapit si Catalea kay Rafael at kinuha ang folder. Sa isang saglit, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Naramdaman ni Catalea ang isang pamilyar na kilig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puno ng takot. Ito ay puno ng seguridad at respeto. Salamat, Rafael. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng bagyo, mahinang sabi ni Catalea. Sabi ko naman sa iyo, Leia, ang mga diamante ay hindi lang nabubuo sa pressure. Kailangan din nila ng liwanag para kuminang ng totoo. At narito ako para siguraduhing hindi ka na muling mababalot ng dilim. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng bagong umaga. Tumingin si Catalea sa kanyang mga kamay. Wala na ang mamahaling singsing. Wala na ang mga hiyas na sumasakal sa kanyang kalayaan. Ngunit sa ilalim ng sikat ng araw, na tumatagos sa bintana ng siyong, ang kanyang balat ay tila nagniningning sa isang paraang hindi kayang pantayan ng anumang alahas sa mundo. Siya ay malaya na, siya ay buo na, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang Catalea Amihan del Rosario ay hindi na isang biktima, kundi ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Hanggang kailan magtatagal ang katahimikang ito sa puso ni Catalea? At sa pagsisimula ng kanilang kwento ni Rafael, sapat na ba ang mga sugat ng nakaraan para maging pundasyon ng isang pag-ibig na tunay na nagniningning? Ang isang taon ay lumipas na, parang isang mabilis na pag-ihip ng amihan sa mga kalsadang bato ng Vigan. Ang dating mansyon ng mga Del Rosario ay nananatiling nakatayo, ngunit ang mga pader nito ay hindi na nagkukulong ng mga buntong hininga at lihim na pagtangis. Ngayon, ang bawat sulok ng lumang gusali ay puno ng buhay. Isang paaralan para sa mga nagnanais matutong lumikha ng sining mula sa pilak at diamante. Nakatayo si Catalea sa gitna ng kanyang siyong, pinagmamasdan ng isang batang mag-aaral na maingat na pinupukpok ang isang piraso ng metal. Ang tunog ng maliit na martilyo sa ibabaw ng anvil ay tila isang maayos na melodiya sa kanyang pandinig, malayo sa ingay ng mga sigawan at paninira na dinala ni Leo at Aurora sa kanyang buhay. Tandaan mo, iha, mahinang sabi ni Catalea habang tinutulungan ng bata. Hindi ang presyo ng bato ang nagtatakda ng halaga ng isang hiyas. Ang tunay na halaga
ay nanggagaling sa pasensya at pagmamahal ng mga kamay na humubog dito. Kapag ang isang diamante ay dumaan sa matinding init at pressure, doon lamang lumalabas ang kanyang tunay na ningning. Ang mga salitang yon ay hindi lamang para sa kanyang mag-aaral, kundi para sa kanyang sarili. Napatingin si Cataleya sa kanyang mga daliri. Wala nang mga mamahaling singsing na sumisimbolo sa isang huwad na katayuan, ngunit ang bawat guhit sa kanyang palad ay kwento na ngayon ng kanyang tagumpay. Sinasabi sa mga balita sa vegan na si Leoncio ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, binubuno ang kanyang sentensya sa gitna ng pagsisisi at pangungulila. Si Doña Aurora naman ay namumuhay ng payak sa isang malayong baryo, malayo sa karangyaan at mga pagtitipon na dati ay kanyang kinahuhumalingan. Walang paghihiganti sa puso ni Cataleya, tanging ang pagkilala na ang bawat tao ay nag-aani ng kung ano ang kanilang itinanim. Ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na pagbabago ng kapalaran. Nang dumaong ang hapon at ang langit ay naging kulay kahel at lila, lumabas si Cataleya sa balkonahe ng suhong. Ang bango ng kape at ang amoy ng bagong lutong empanada mula sa kalye ay humahalo sa simoy ng dagat. Isang pamilyar na anino ang huminto sa ibaba. Si Rafael Hidalgo. Umakyat si Rafael. Bitbit ang isang maliit na libro ng mga tula at isang pirasong bulaklak ng dapo. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay may kasamang katiyakan at respeto. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang kilig na nadarama ni Cataleya ay hindi na katulad ng sa isang batang naghahanap ng atensyon. Ito ay isang pag-ibig na hinug na, isang ugnayang napatunayan na ng panahon at ng bagyo. "Kumusta ang araw mo, Leia?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng init na tila isang yakap sa kaluluwa ni Cataleya. "Payapa, Rafael. Napakapayapa," sagot ni Cataleya habang tinatanggap ang bulaklak. Dahan-dahang lumapit si Rafael at hinawakan ang kamay ni Cataleya. Sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw, magkatabi silang nakatingin sa malawak na tanawin ng vegan. Ang mga alon sa dalampasigan ay marahang humahampas sa pampang, tila ba nagbubura sa huling mga bakas ng sakit sa buhangin. Napagtanto ni Cataleya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sugat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sugat na yon ang iyong kinabukasan. Ang kanyang puso ay hindi nabasag. Ito ay muling nabuo, mas matigas at mas makinang dahil sa mga bitak na kanyang hinarap. "Handa ka na ba para sa bukas?" tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang kinabukasang puno ng katapatan. Ngumiti si Cataleya, isang ngiti na kasing ningning ng pinakamahalagang diamante sa mundo. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Nararamdaman ang bawat tibok ng puso nito na kasabay ng sa kanya. "Handang-handa na, Rafael, dahil alam ko na ngayon na kahit anong dilim ng gabi, palaging may darating na bukang liwayway para sa pusong marunong magpahalaga sa sarili." Ang hangin ay muling umihip. Tinatangay ang mga huling alinlangan ni Cataleya patungo sa kalawakan. Sa gitna ng katahimikan ng vegan, ang kwento ng isang martir na naging master ng sariling tadhana ay natapos na ng may kapayapaan. Ang tunay na hiyas ay hindi na nakasuot sa kanyang leeg o daliri, kundi nasa loob na ng kanyang kaluluwa, isang ningning na kailanman ay hindi na muling maglalaho.